ang kasunod po sa atin pong pinag-aralan, sabi ko po sa inyo nung nakaraan na hindi po natapos. So yun yung foundation about the Word of God na atin pong pinag-aaralan sa Jeremiah chapter 3 verse 15 na kung saan ay binigyan tayo ng Panginoon ng pastor. Gaya po nasabi ko sa inyo, kung ako ay pastor, mayroon din po akong pastor na kapatid. Binigyan tayo ng pastor ng Panginoon ayon sa kanyang puso para mapakain ang ating kaluluwa ng kanyang mga salita, ng karunungan, kaalaman at pagkaunawa tungkol sa salita ng ating pong Panginoon. Amen? And then, kailangan natin mag-alay, maghandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Yung ating mga labi na nagpapahayag ng kadakilaan ng ating pong Panginoon. Amen? Mahirap pong mag-worship na namamaos. Mahirap sumigaw na namamalat ka. Kaya kung kayo mga kapatid hindi namamaos at hindi namamalak, huwag niyo pong tipirin ang inyong mga labi. Huwag natin tipirin ang ating mga boses para panggitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi po, nakakahiya. Matagal na tayo Kristiyano, nahiya pa tayo panggitin ang pangalan ng Panginoong Isus. Amen? Amen. Walang dahilan, walang rason para ikahiya natin isigaw ang pangalan ng ating Panginoon. Nasa katotohanan po tayo. Amen? Amen. Natapwat ang paggawa ng magbuti at pagbabahagi ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa gayong mga hain ay lubhang nalulugod ang Diyos. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for he watch for your souls as they that must give account, that they be do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So pinag-aralan po natin yung mga responsibilidad. Our responsibilities sa harapan ng Diyos bilang tayo naglilingkod. Yan po yung mga pinagdaanan natin. Yan po ang responsibilidad ng pastor. Kung tayo po ay nagpapastor, yan po ang responsibilidad natin. Palagay ko, inanon nyo na po yan mga kapatid. Yung responsibilidad ng magulang, ng anak, ng mga kapatiran, ng mga mananampalataya, yan na po yung mga pinag-aralan natin. Yung responsibilidad natin sa ating pong mga leaders. At halos ganun din po ang mga turo kahapon sa gawain ng mga nanay. Walang charge na walang problema. Walang perfectong pastor, walang perfectong membro. Kung may mga members na natitison, mayroon din ang pastor. Pero dapat wala na tayo dyan eh. Kasi pag tayo natitison, nabubuhay pa tayo sa naman. Pero sabi ng Panginoon, dapat di na tayo mamumuhay sa pamumuhay na karnal. Binago na tayo tinawag ng ating pong Panginoong Diyos. So ang Diyos ay hindi nauubusan ng koreksyon. Ang Diyos hindi po nauubusan ng mensahe. Ang Diyos ay hindi po nauubusan ng paalala. Amen? So dyan tayo. Serve alongside sin. Alam niyo po ba yung nakasulat sa Ephesians chapter 4? Kung ilan ang binigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid? Na ministry. Para tayo ay alalayan, para tayo ay turuan, tayo ay gabayan, para matuto sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Dahil ang totoong iglesia sa harapan ng Diyos, mga kapatid, hindi lang ang pastor ay mayroong responsibilidad. You and me, may responsibilidad po tayo na dapat gampanan. Glory sa Amen. Amen. Ano binigay niya? Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers.
edify to all of us. Kaya nga po, pinapadala namin kayo ng bullpen at saka papel. Para tayo pong lahat ay matuto. Kasi po, wala tayong alam. Pag tayo nagmamalaki na marami tayong alam sa harapan ng Diyos, when we study about the proper theology, tayong lahat kapatid, reject at bagsak. Amen? Amen. Para pag nalipat tayo ng ibang church, pag ginamit tayo, wow! Masasabi nila, naturuan tayo ng tama. Tungkol sa salita ng ating pong Panginoon. Yung apat na yan, mahalaga yan. Yung pagtuturo sa mga batang maliit, mahalaga yan, mga kapatid. Dahil yung naririnig at tinuturo ng mga bata, dadalhin nila yan sa kanilang paglaki. Ikaw at ako ay nagpapakita tayo ng mabuting example sa loob ng iglesia. Para yung mga susunod sa atin, mabuti yung kanilang nakikita. Mabuti yung kanilang naririnig, mga kapatid. Amen? Kasi tayong lahat haharap sa hukuman ng ating pong Panginoon. Amen. Makibahagi tayo sa ministeryo. Hindi yung gawain na naman. Gastos na naman. Sino bang nagbibigay sa atin ng paggastos? Panginoon naman. Sino bang nag-uutos sa atin na magkaroon tayo ng gawain ng Panginoon naman? Mabuti nga kayo mga kapatid, dito lang kami, Luzon, Visayas, Mindanao. Mabigat po yung gampali ng pastor. Makibahagi tayo sa gawain ng ministeryo ng Panginoon. Imbis na salungatin natin yung salita ng Diyos, imbis na maging pabigat tayo mga kapatid, kaya sabi ng Panginoon, we are a body of Christ. Tama? Siya yung head. Kung saan yung head, susunod yung katawan. Mahirap yung papunta doon yung ulo, yung katawan pabaliktad. Ay, hindi tayo. Para tayong naglalagari. Yan, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya pag may sinabing may gawain, praise God, may gawain. Salamat, may gawain pa tayo at buhay pa tayo na magkakarating sa gawain ng Panginoon. Kaya magsabi tayo, gawain na naman. Praise God. Palagpakan natin ang ating ministry is the work of the whole church, not only the pastor. Di lamang tungkulin ng pastor ito, mga kapatid. Ang pagsamba sa Diyos tungkulin ng pastor, ang pagsamba sa Diyos tungkulin ng musician, ang pagsamba sa Diyos tungkulin ng mga kapatiran. Amen? Amen. Kaya pangit tingnan, may sumasamba, may hindi, may pumapalakpak, may hindi, may nag-praise the Lord, may hindi, may nag-hallelujah, may hindi. Dapat tayong lahat, alam natin yung tamang pagsamba para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Gawin natin yung nararapat, mga kapatid. Hallelujah. We are the body of Christ. Use your spiritual gifts to help build up the body of Christ. Yung mga espiritual na kaloob sa atin ng ating Panginoon na sa tingin natin makakatulong sa ikatitibay, sa ikalalago, sa ikagaganda ng iglesia, gawin natin. Amen. Hello? Amen. Hallelujah. Seryosuhin niyo po ito, mga kapatid. Dahil hindi po natin pwede maipangako na kami, ako, ay habang buhay niyo maging pastor. Dahil minsan mayroong pagkilos ang Diyos sa buhay natin na hindi natin inaasahan na dadalhin tayo sa ibang lugar ng ating pong Panginoon. Ay kung wala tayong armas, wala tayong bala. Napapanood pa naman tayo, ilang followers na mayroon tayo. Ilan naman, halos 30,000 plus na. Hanggang ibang bansa, kilala tayo. Tapos pag napunta tayo sa ibang church, napasyal tayo sa ibang church, saan kayo galing? Yung PCLSP, wow! Napapanood namin kayo, pwede ka bang maasahin sa ganito? At tika lang, kasi wala akong alam. Di ba? Kaya hindi po biro. Dami pa naman magtanong. Magdidibati pa ka sa page eh.
Sa ibibits natin. Mga taga-ibang bansa, mga taga-Roma. Alam naman nila yung tanong sa sagot nila, itatanong pa talaga. Pero ang Diyos hindi nauubusan ng karunungan. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoong Diyos. Kaya, magpakalalim tayo, mga kapatid. Make their ministry a joy, not a burden. Paglilingkod sa Panginoon, dapat maging masaya tayo. Hindi yung nabibigatan tayo. Hello? Di ba mahirap pagpasa ng kahoy? Di ba mahirap pagpasa ng bato, mga kapatid? Di ba mahirap pagpasa ng problema? Di ba mahirap pagbuhat-buhat ng problema? Amen? Amen. Kaya na kailangan natin si Jesus Christ para sa lahat ng bigat at problema ng ating dinadala. Nandoon ang kamay ng kapangyarihan ng Diyos para tayo ay alalayan ng Panginoon para hindi tayo nabibigatan. Amen. Hallelujah. We must know the Word of God. Pag wala tayong naipon, without the foundation of the Word of God, wala tayong huhuguting panglaban sa kalaban. Amen. Pag may problema, give thanks to the Lord. In everything, we need to give thanks to the Lord, for He is good, and His mercy endureth forever. Amen? Hindi yung pagkalinggo ng umaga, parang bigat na bigat tayo. Hirap na hirap tayong makabangon. Hirap na hirap tayong makapunta sa church. Sabi ng isang pasyente, nagpa-check up sa doktor. Bago siya makatrating sa harap ng doktor, inunan mo na siya ng pressure ng nurse. Kaya siya magpa-check up, magpagamot. Dahil masakit yung kanyang tiyan. Tinanong na siya ng doktor, ano problema? Ba't ka magpapacheck up? Hindi ko maintindihan, Dok. Ilang araw na ito, sobrang sakit na ng tiyan ko. Sabi ng doktor, tigil mo yung kasi cellphone mo. Sabi yung nurse, Dok, anong epekto ng cellphone sa sakit ng tiyan niya? Dahil lahat na may cellphone, magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Sabi nung, anong epekto nun? Sakit ng tiyan niya. Kasi cellphone, wala na siyang kain. Kaya sakit yung tiyan niya. Sabi ng pasyente, hindi no? Habang nagsisilpon ako, kain ako ng kain. O yun nga, kaya ka nagkasakit eh. Itigil mo yung kasisilpon mo para hindi ka kain ng kain. At matanggal yung sakit ng tiyan mo. Sunod naman, may nagpa-check up sa anong problema mo? Dok, sobrang sakit ng likod ko. May mga rashes. Ano tayong dahilan dito? Sabi ng doktor, tigil mo yung kasi cellphone mo. Sabi ng nurse, bakit naging cellphone yung dahilan doon? Pagsakit ng likod niya. Kasi cellphone niya, higa. Oh. Hindi ba? Saan mapunta? Puro cellphone. Marahil nagsisilpon ka, nakahubad ka, nakaupo ka ng medyo matalas-talas, nagasgasan yung likod mo, kaya sumakit yung likod mo. Kaya tigil mo yung kasi cellphone. Pangatlong pasyente. Doktor, ang problema mo? Dok, nanlalabo yung mata ko. Sakit yung daliri ko. Sakit yung ulo ko. Sabi ng nurse, yan Dok, related talaga yan. Kaya malabo yung mata niya dahil kasi cellphone. Sakit yung kamay niya kasi saka swipe-swipe ng cellphone. Kaya yung ulo, sakit kayo yung ko. Sabi ng doktor, hindi. Hindi yan sa kasi cellphone niya. Uy, ba't nagkasakit siya to? Paano? Kahit walang cellphone, silip ng cellphone ng may iba. Dilat-dilat ng mata, kung anong binabasa, isakit yung mata niya. Hindi naman sa kanyang cellphone, nag-swipe siya, nag-swipe. O di, galit yung bayan ng cellphone, pinatukan siya. Kaya nagkasakit siya. Sabi ng nurse, tama ba yun? Tama yan. Sabi ng pasyente, tama ka talaga doon. Amen? Alam ng doktor kung anong igagamot sa bawat problema. Minsan,
sumasablay kay ang doktor, hindi Diyos. Ang Diyos may solusyon sa lahat ng ating pinagdadaanan. At never na sumasablay ang ating pong Panginoon. Amen. Kaya kung ano yung mga bagay na nagpapahirap sa atin sa paglilingkod sa Panginoon, itigil na natin yan, mga kapatid. Unahin natin palagi ang ating Panginoong Diyos. Kasi minsan inaabot tayo magdamag kasi cellphone, pero pagbasa ng Bible, hindi tayo nakakaubos ng ibang chapter. Nakakahiya naman sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Ayos na Lord. Amen. Praise God. Bakit maraming Kristiyano takot mag-Bible study? Kasi walang alam sa Word of God. Nakikinig, dumadalo ng gawain, nakikinig sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi nagtitindot, hindi sinasabuhay, hindi ina-apply. Eh, ang sabi ng Bible, kung ako'y inyong iniibig, keep my commandments, obey my commands, maging mabuhayin ang lahat. Hindi lang si pastor ang gagawa, ikaw at ako ay gagawa para sa mga kaluluwa, mga kapatid. Paano tayo makapag-share yan? Ano isi-share natin? Kasi hindi natin siniseryoso ang salita ng Diyos. Kung kami nga, ang mga pastor, nagpupuyat, nag-aaral, kailangan nyo rin yun. Hindi lang naman ang pastor atakihin ng kaaway. Majority nga ang inaatake ng kaaway. Yung mga kapatiran, para hindi makaabante sa paglilingkod sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ang ating dakilang Diyos? Sisa na kayo mga kapatid na hindi ko kayo masasabayan sa ngayon sa pagpapalakpak. Kasi isa, itong kaliwang kamay ko lang ang nakakano. Yung isa talaga ay alanganin. Gusto mo? Live faithfully and cooperate with biblical leadership so that pastors can shepherd with joy rather than grief. Makipagtulungan tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Hindi namin kaya yung barangay halang, sir. Barangay Malainin, Barangay Muson, Barangay Sapa, Barangay Apulunya. Hindi namin kaya ni Pastora yun. Kung nagpinag-glory, pinadala ka ng Panginoon. And then, si Brother Joey sumasama na. Ikaw pinadakilang Diyos. Pwede ba yun? Mag-aani tayong marami, isa lang ang tinatanim. Sabi nga, maraming aanihin. Hindi kayang aanihin ng isa yan. Tanungin ko kayo mga kapatid, bakit? Naghanap ng 12 disciples si Jesus Christ. Eh, Diyos na siya. Makapangyarihan na siya. Ano ba yung ginagampanan ng 12 disciples? Ano ba yung kanilang tungkulin? Ano ba yung kanilang trabaho? Naging kaagapay sila ng ating Panginoon. Sabihin mo sa inyo, kami, kaagapay tayo sa Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Tayo sa iyo. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi sa totoo lang mga kapatid, majority, makikita ninyo maraming mga pastor nakakalbo. Maraming mga pastor, mga bata pa, palos puro puti na yung upa ng ulo. Mga pastor na nagsasalamin mga bata pa. Minsan nga, pastor mga kapatid akala mo, nakikita mo, nakangiti. Pero taktak ng kalungkutan. Bakit? May problema na sa pamilya, problema pa sa members. Buti na lang, mayroong Diyos na nagpapalakas. Amen. Mayroong Diyos na tumutulong mga kapatid. Amen? Paayag ba kayo? Kalahati malungkot, kalahati masaya sa naglilingkod sa Panginoon? Diba? Kahit si Kristo ang tanongin natin, hindi siya payag. Sabi nga ng Bible, make a joyful noise. Lahat nga dapat masaya tayong pasigla na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pag kaya niyo pang pumalakpak sa Panginoon mga kapatid, palakpakan niyo ang ating kanila. Your spiritual growth is one of the greatest encouragements to your pastor. Wala ka dyan.
Yung nakita namin kayo na lumalago at nagtatapat sa paglilingkod sa ating Panginoon, wow, tuwang-tuwa kami diyan mga kapatid. Lahat ba dito kayang i-memorize yung Genesis hanggang Revelation? Genesis, Exodus, Leviticus, kaya? Paano kaya kung Revelation hanggang Genesis? Mga kapatid, hindi ko man kayo makita isa-isa na lumalago at nagtatapat sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mahalaga, alam ng Diyos at nakikita ng Diyos na kahit kung hindi nakikita kayo, ay nagtatapat kayo na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakasarap sa pananingin ng Diyos na nakita kayo na lumalago sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Hello? Amen. Believer's responsibility is not blind obedience to a person, but faithfully cooperation with leaders who faithfully follow Christ and teach God's word. Bilang mananampalataya, hindi tayo bulag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa utos ng ating Panginoon, mga kapatid. Kapatid, yung mata ko malinaw lang dito pag dyan po. Malabo na po ang tingin ko sa inyo. Hindi ko po masyado nang nare-recognize ng inyo po mga mata. Kasi iba na po yung ano ng mata. But I pray to the Lord na, di ba si Moses, sabi ng Bible, hindi lumabo yung kanyang mata. Kahit 110 na kanyang edad. I pray mo, no? Dahil mahirap na rin pag malabo ang mata. Amen? Makipagtulungan tayo sa gawain ng Diyos. Maging tapat tayo sa salita ng ating Panginoon. Pastors are accountable to God for how they shepherd the church. And believers are called to respond with respect, prayer, cooperation, and obedience to biblical leadership. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pag wala na sa Bible, tinuturo ko sa inyo, layasan nyo na ang iglesia nito pag wala sa Bible. Amen? Hindi po ako naghahanap ng maraming member. Hindi po ako naghahanap na mapuno ang church. Ang hinahanap ko, yung kaluluwa na kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Na yung kaluluwa na pagharap sa Diyos, tayong lahat pasalo sa harapan ng Panginoon. Adi naman yung malaki at puno tayo, eh, bagsak naman din pala tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? May pananagutan kami mga kapatid. Kaya hindi habang panahon magtuturo kami na minsan pinapatawa kayo. And not my intention para tumawa tayo ng tumawa mga kapatid. Dahil ang intensyon ng Panginoon, hindi ang tayo patawarin. Ang intensyon ng Diyos na dapat tayong lahat tama ang pagsunod, tama ang paglilingkod sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen. Puti sana kung hindi kayo haharap sa Diyos. Puti sana kung hindi ako haharap. Eh tayo nga lahat haharap, mga kapatid. Amen? Kaya pag mayroong inutos ng ating Panginoon, igalang natin ang utos ng ating dakilang Diyos. Pag sinabing manalangin, makipagtulungan tayo sa prayer. Ang matagumpay ng Kristiyano, yung nagtatagumpay sa prayer and fasting. Hindi na nga tayo nagbabasa ng Bible without prayer and fasting, tapos matagumpay tayo. Binubula lamang natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Nating minusin yung prayer and fasting. Nating minusin yan. Kung kaya yung mag-fasting once a week, malaking tulong na sa amin yan. Kung kaya nyo mag-fasting ng twice a week, malaking tulong na sa amin yan. Pero nasubukan ko kayo mga kapatid. Nung nag-declare ako ng 3 days and 3 nights prayer and fasting, ilan lang dumalo kami rito? 3 lang.
Tapos sa harap tayo sa Panginoon, paano? Kung unang tanong ng Panginoon, nag-prayer and fasting ka ba? Ay naku Lord, kailangan pala yun. Papatay kayo. Ang prayer and fasting hindi lang para sa pastor. Ang prayer and fasting para sa ating lahat. Kailangan na natin ng bigang pagtuturo dito mga kapatid. Hindi habang panahon puro gatas ang ating napapakinggan. Amen. Kaya nga, ilang taon muna tayong tinuruan eh. Si Jesus Christ, ang daming mga taong sumusunod sa Kanya. Yun pa lang kayo sumusunod dahil sa himala, dahil sa pagkain. Pero nung nagturo na siya ng malalalim na pagtuturo, wala. 12 disciples ang nag-iwan mga kapatid. Palakpakan natin ang ating kasilip. Alam natin yung balanse yung Bible. Kasi ang Bible nagtuturo tayong lahat mayroon pong pananagutan sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya kung ano yung nararapat na task sa amin bilang pastor, gawin namin yun. Sa pagsunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kung kami tumutupad, dapat din kayo tumutupad. Kung kami sumusunod, dapat din kayo sumusunod mga kapatid. Kasi yun din ang trabaho natin. Sabi nga ng devotion kanina eh. We need to obey the Word of God. Amen? Okay lang ba kayo mga kapatid? Amen. Sabi ng kapitan sa isang apprentice, ang barko, bihira ko yan maglayag pag alam na may bagyo. Sa Nabutas mga kapatid, ang gusto namin magkaroon ng bagyo. Dahil yung bangka na dinadala ng papa ko, kahit na signal number 1 sir, kahit signal number 2, hindi lumulubog. Pag signal number 3 pataas, delikado na kami. Pag nabali yung mga batangan. Pag mga signal number 1, kaya-kaya yan. Kaya umaatake kami sa kalabawan. Diyan sa bataan. Sa koridor, yung pinakagilid dyan. Yan kami. And then, pag nasa gitna kami, tao, minsan lagpas kami ng koridor sa may baga. Pag malaki yung alon, pag inabutan kami ng unos or bagyo, kami nagtatali na sir ng mga lubid na may kasamang mga container, galon. Kasi minsan may mga life jacket kami, nasisira na lang. Kasi wala pa bangka, lumulubog araw-araw. Kaya nasisira na yung life jacket. Kailangan tali mo talaga yun. Kailangan maging maayos yung tali ng container para just in case na lumubog yung bangka, sa dagat pa kayo, lutang kayo. May chance na mabubuhat. Ngayon, may isang barko, inaabot ng bagyo. May apprentice, baguhan. Ito, takot na tapos siya ngayon. Nininervyos siya. Sabi ng kapitan, hindi ka pwedeng maging kapitan pag nervyoso ka. Dahil kung mayroon bang pinaka-relax na tao sa barko, yung kapitan. Pag tayo, alon pa lang, natataranta na. Pero yung kapitan, kahit bagyo, relax lang yan. Kaya mapapansin niyo po mga kapatid, pag lumulubog ang barko, number 1 maiiwan yung kapitan. At minsan, patay talaga ang kapitan. Kasi sagutin niya lahat yun. Ngayon, habang malaki na yung alon, na makita ng kapitan na pag nagpatuloy pa ng mga ilang oras, minuto, yung bagyo ay lulubog siya, sir. Kaya sabi niya doon sa apprentice, sabihin mo sa mga tripulante ng barko at sa mga taong pasahero na lahat ng mabibigat na karga, itapo na. Tapo na. Dahil pag masyadong mabigat ang barko, pag napapasukan ng tubig, lulubog yan. Ang barko kasi, hanggang hindi napapasukan ng tubig yung loob niya, hindi naman niya lulubog kahit gano'ng kalaki yung ano. Pero sabi niya, magbawas ng mga mabibigat na karga, tapon! Para hindi lulubog yung barko. Pagkatapos mong utusan sila, bumalik ka sa akin. Tapos nakatatlong minuto na, hindi pa bumabalik yung apprentice. Ay, kapitan, saan na kaya inutusan niya? Eh, hanap-hanap ngayon yung kapitan. Mamaya-maya, pumasok yung kapitan doon sa cabin niya, sir. Nandoon pala yung apprentice.
naabutan niya. Nagdadasal. Sabi ng apprentice, Senior Santo Niño, Senior San Roque, Senior San Vicente, lahat ng mga senior, Senior Ildefonso, lahat binanggit na. Galit yung kapitan. Sabi ko sa iyo, pumunta ka sa mga tripulante at sabihin mo, magtapon ng mabigat na karga. Magbawas ng mabigat na karga dahil lulubog tayo. Anong ginagawa mo? Nagtawag ka patuloy ng pasahero. Nataranta kasi siya sir eh. Natakot siya. Amen? Praise God. Kaya hindi pwede na ang pastor natataranta. Hindi pwede na ang pastor nininervyos. Bakit? May mga kapatiran itatawag ng madaling araw. Pastor, may emergency. Pastor, may ganito, ganyan. May na-experience ako dito mga kapatid. Ang lakas ng ulan, bagyo. Madaling araw, sir. Pastor, tulungan niyo kami. Punta sa ospital, sa prison. Hindi ko, wala pa kayo. Iba pa mga kapatid. Takbo naman ako. Ulan. Kasi emergency. Kasama yung mga anak, yung pamilya, papunta sa prison. Nagpatagpa ko ng gulong dyan sa Misabang. Imbis pabalik ako, natulak yung tricycle ako. Ay, grabe hindi. Ay, tingin ko kasi mamamatay yung pasyente. So bilang pastor, habang nagpipray ka, relax ka, sabi ko, huwag tayong mataranta. Kasi yung anak ninyo, buhayin talaga ng Panginoon yan, mabubuhay yan. Pero hindi nakita ng mga tao na yung mga kapatid yung sakripisyo ng pastor. Si pastor na ulanan, hirap na. Gumagawa ng paraan. Pero anong gagawin sa'yo? Iiwan na siya. Pero hinanda na ng Panginoon yung puso mo dyan. Alauna madaling araw, alas 3, alas 11, alas 12. Pastor, inutusan po kami ni Papa. Ano yun? Wala, kasi kami pagsain, Pastor. Sabi niya, Pastora, ilang kilo yung bigas dyan? Hatiin mo. Bigay mo. Pagka kinabukasan, Pastor, sabi ni Papa, mayroon ng 200. Pastora, mayroon ka pang pira dyan. Bakit? May sakit yung kapatid yung pa. Bigay mo, Pastora. Sabi ni Pastora sa akin, Pastor, talo mo pa yung kandidato. Trabaho natin yan eh. Ano natin yan? Anong ginawa sa amin mga kapatid? Inutangan pa kami ng malaki. Sabay umiwan kami sir. Sabi ko kay Pastora, huwag kang maningil. Tayo magreklamo. Mag-pray tayo sa Panginoon. Malaga, ginawan man tayo ng hindi maganda. Iniwan man tayo. Ang mahalaga, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Isang araw, Sir Pastor, tulungan mo kami. Yung anak ko nasa Tracy. Emergency. Pagdating ko doon mga kapatid, pinapump yung anak. Ako pa nagpump. Kasi tinubuhan na. Anong nangyari? Patay yung anak niya. Sabi ko sa kanya, Brad, kung nagtapat lang kayo sa Panginoon, hindi maghihiganti ang Diyos sa inyo. Dahil kapag ang Diyos maghiganti, kukunin din sa iyo ng Panginoon yung pinakamasakit na mararanasan nyo. Bakit? Kapag ang pastor niluluko ninyo, masakit yan para sa isang pastor, mga kapatid. Pero mayroon kaming Diyos na nilalapitan. Mayroon tayong Diyos na hinihingihan ng tulong, mga kapatid. At mabigat kapag ang Diyos gumanti, minsan buhay ang kinukuha ng ating Panginoon. Kaya pagkalipat kayo ng ibang pastor, pag may emergency, pag pinagpala kayo, huwag niyo kalimutan yung pastor na yung alalahanin yung kanyang ginawa ko ng kapatid. Dahil ginamit yun ng Panginoon. Amen? Ganon din ang Panginoon. Bago siya umakyat sa langit, hindi niya tayo iniiwan para problema. Sabi nga niya, yung aking espiritu ay ibibigay ko sa inyo para i-guide kayo sa tama. Kaya tayo binigyan ng pastor para i-guide tayo, mga kapatid. Amen? Kung sino man siya yung pastor dyan, kung ako member, susunod ako. Diba? Diba napakasarap na mayroong tao nagmamalasakit sa iyo para i-guide ka sa tama? Hindi ba kayo masaya nun, mga kapatid? Tanungin ko po kayo, anong kalagayan natin mga Kristiyano kung walang pastor? Wala tayong direksyon. Ano kaya ang buhay natin mga tao pag wala ang salita ng Diyos? Mayroon ba tayong direksyon na makalangit na direksyon? Wala po. Amen? Kailangan alam natin ano ba yung mga responsibilities natin sa atin po mga leaders. Kaya po doon sa Jeremiah chapter 3, yung background po ng passage na yun, nangako ang Diyos sa kanyang bayan
na sila ay bibigyan niya ng pastor ayon sa kanyang puso. Hindi ayon sa puso ng tao. Puso ng Diyos. Yun yung dapat maunawaan natin sa umagang ito, mga kapatid. Bakit ako ang tinawag, hindi kayo? Mas magaling kayo kaysa sa akin. Mas marunong kayo kaysa sa akin. Pero bakit ako, hindi kayo? Ang tinawag ng ating pong Panginoon. Kaya doon sa Hebrews chapter 13, inihikayat ang mga Kristiyano noon na igalang at sundin yung mga namiminuno espiritual. Sabi ng writer ng Hebrews, igalang ninyo at sundin ninyo yung mga nagbabantay ng inyong kaluluwa. Ang mabigat, nagbabantay ka na nga sa kaluluwa, ikaw pa yung masama. Amen? Praise God. Tanggapin natin yung pastor na binigay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Hindi naman tao ang nag-imbento ng pastor. Hindi naman sikta ang nag-imbento ng pastor. Hindi naman religion ang nag-imbento ng pastor. Ang Diyos. Yes, amen. Ayon sa kanyang puso. Kaya nga po nagtatanong ako sa Panginoon, Lord, ano ba ang nakita ng puso mo sa akin? Mayroon namang mga engineer, mayroon namang mga abogado, mayroon namang mga doktor, mayroon namang mga architect. Bakit ako? Amen? Amen. Sabi ng Lord, I will give you pastors according to my heart. Kasi kung kayo ang pipili ng pastor, kapatid, hindi niyo ako pipiliin. Hindi niyo ako papangarapin maging pastor, pero ang Diyos ang nagbigay sa inyo ayon sa kanyang puso. At ang sabi ng pastor, igalang ninyo, mahalin ninyo. Mga kapatid, marami kayong pangit na nakikita sa akin, pero salamat sa puso ng ating Panginoon. Mayroon siya nakita sa akin na pwede akong magpastor. Amen. Kung kaya niyo bang palakpakan ng Panginoon, palakpakan. We need to keep in our mind, in our heart. Hindi kayo ang pumili sa akin. Hindi ang Pentecostal ang pumili sa akin. Hindi ang organization ang pumili sa akin. Ang Diyos. Nananahimik lang ako sa nabutas, mga kapatid. Isang mangingisda, isang gwardya. Naging investigador din. May ingat po kayo pag ako nagtatanong sa inyo dahil hindi po ako magtatanong na hindi ko alam kung ano yung sagot. Kaya alam na alam ko yung tao sinungaling pagkaharap ko. Sa tulong ng atin pong Panginoon. Amen? Amen. Kaya imbes na, ano ba yan si Pastora Jezabel? Ano ba yun si Pastor Pilmer? Ano ba yan si Pastor Pilmer? Pasalamatan nyo na lang ang Panginoon. Lord, masama ang kalooban namin sa kanila. Pero sila talaga ang pastor na binigay nyo sa amin. Tatanggapin namin ito na buong puso, Panginoon. Susunod kami. Amen? Amen. Dahil ang totoong pastor, mga kapatid, regalo ng Diyos yan sa iglesia. Amen? Lahat ng anak, magsabi, praise the Lord. Pag ang magulang ninyo magbigay sa inyo ng regalo, anong gagawin ninyo sa regalo? Di ba, iingatan natin? Kasi bigay ng magulang. Ganon din ang Diyos. Ang regalo sa inyo ng Panginoon, pastor. Ang naging hindi lang maganda, kasi yung pastor na gusto ninyo, hindi ako. Eh wala na kayo magagawa, mga kapatid. Ipag-pray niyo ako kung hanggang saan mamamatay ako ng madali para mapalitan ako. Palakpakan natin ang ating bakit? Kaya ang gusto ng Panginoon eh. Kailangan nating magkaisa, kailangan nating magmahalan sa tulong ng ating dakilang Diyos. Amen? Ingatan natin yung regalo ng Diyos, mga kapatid. Pastor Noel, alam niyo ba? Grabe ang pag-alang ko dyan. Pero hindi pwedeng sampahin ko siya na higit sa Panginoon. Siya yung spiritual father ko eh. Sabi nga sa akin eh, may Holy Ghost ka na ba, Brad? Hindi ko nga alam yung Holy Ghost eh. Pero napakapalat ko, mga kapatid, na binigyan ako ng pastor na hindi basta-basta pastor. General Treasurer ng buong Pilipinas ng United Pentecostal Church.
Kanya. Hindi tayo pwedeng gamitin sa likod ng pulpito na hindi natin kaya mag-fasting ng 10 days. Tayo nga, wala pa nga isang araw, reklamo na eh, don't 10 days. Oh. Praise God. Pag narinig ko sa ng pangalan ni Pastor Robert, pag pumunta, sabi ko kay Pastora, mag-prepare tayo. Dahil muli kong maririnig ang boses ng pastor ko na binigay sa akin ng ating Panginoon. Pangalawa kong father of faith, si Pastor Vilcan Allen. Matanda ako sa kanya, sir. Pinupong ko talaga yan. Siniserve ko talaga yan. Grabe ang pag-alang ko dyan. Marami akong ginagawa sa pananambahan sa Bulacan na hindi nakikita ng mga mata ng kapatiran ni ng pastor. Wala nakakala doon. Pero ginagawa ko yung maganda para sa Panginoong Diyos. At naging maganda yung relasyon namin. Anong nangyari? Nung nagkaroon ng problema, sir, yung pastor ko mismo, number 1 nag-rescue sa akin. Yung nagkaroon ng, yung bubutasan yung baga ko, halos wala na akong boses, yung may taning na ako isang linggo. Sabi ni Pastor Bel sa akin, Pastor, magkano ba kailangan dyan sa lunch center? Sabi ko, sir, 25,000, deposit eh. Sabi niya, walang problema yan. Sagot ko yan, o kita ko. Kung hindi maganda ang relasyon namin, mag-aano ko siya ng ganung kalaki pera? Sabi ko, sir, wag na, mamamatay lang din naman ako eh. Nung nagkaroon ng problema yung nanay ko, siya nag-rescue. Pag maganda yung relasyon natin, re-rescue kami pag may itutulong kami, mga kapatid. Eh kung may problema tayo, pasaway naman to sa iglesia. Hindi naman to nagtatapat sa Panginoon. Bahala ka na dyan, kumamatay ka rin. Di ba? Ang pangit naman pakinggan mo. Pero pag maayos yung ating relasyon, kahit wala tayong pera, pag nagdadamayan tayo, maganda yan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kasi pag hindi maganda yung relasyon natin, pag-alangan kayong tumulong sa amin, mag-alangan din kami tumulong sa iyo. O, pagka-aksidente ko sa motor, sir, eh may bayaran sa ospital. Eh si Sister Joy, dito ba Sister Joy? O yun. Medyo malabo kasi mata ko, Sister Joy. Nakamuntik na doon yan, madaling araw. Pastor, kumusta ka na dyan? Pastor, ano yan? Praise God. Sister Joy, nalilangan ako ng ganito. Wala problema, Pastor. Sabi ni Brother Jojo, okay lang. Ano yung Gcash number mo, Pastor? Good relation eh. Sabi ni Sister Tess, Sister Sheila, Pastor, nakakatulong ng mga nakakaiyak mga kapatid na kapag may nakita namin na minamahal yung kami mga pastor, lalo kami nagpe-pray sa Panginoon, Lord, pagpalain mo yung nagmamahal sa amin. O si Madam Sone, kahit walang kasama yan, senyorita yan. Yun po yung pastor. Ito mga kapatid. Ano mang bagay na binibigay nyo sa amin, pagdating sa bahay, pagdating ng gabi, iniiyak namin at pasasalamat yan sa harapan ng ating takip. At then sabi ko, mag-pray din tayo na pagpalain tayo para makatulong din tayo, mga kapatid. Ang hinahanap sa atin ng Panginoon, yung healthy and good relation. Ang hinahanap. Kasi po, pag tayong mga tao marunong magpasakop, madali tayong bubugin ng Diyos. Hindi mahirapan tayong bubugin ng ating pong Panginoon. Pag marunong po tayong magpasakop. Sino yung mga estudyante sa school? Ito sa ating mga teacher. Sino yung mga estudyante ng school na 10 taon na grade 1 pa rin? Yung mga estudyante hindi sumusunod sa teacher. Ano ba trabaho ng mga teacher? Tagapagturo. Ano yung tinuturo ng mga teacher? Yung matututo yung mga bata. Para lumaki sila may natutunan. Tama po ba ba? Natutunan pala ito sa teacher natin. Ayun. Tagapagturo. Brad, ilang taon ka na? 25. Anong grade ka na? Grade 1? Grade ka pa eh. Iwan ko pa dyan, pastor. Napamahal ko na yung teacher ko sa grade 1. Napamahal ko na yung siya na grade 1. Dito na ako magpasa, pastor. Ano ba ginagawa mo? Pag nagtuturo si ma'am, lalabas ako, naghahanap ng bata na kalaro. Hindi talaga tayo matututo din, mga kapatid. Amen? Kung tayo nagpapaaral ng mga bata sa elementary, sa high school, sa college, ginagabayan sila ng teacher, mga kapatid, para ano? Para matuto. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Tama ba? Amen. Hindi man pwede na
Ako ang pastor, tapos kayo ang magtuturo na hindi alam kung anong ituturo. Tama ba? Amen. Di ba mga kapatid, yung tinuturo namin sa inyo, pinagpastingan namin, pinagpuyatan namin, iniiyakan namin sa Panginoon. Para sa spiritual battle, mayroon tayong ilalaban. Amen? Maging teachable tayo. Kalabitin mo yung katabi, maging teachable tayo. Huwag tayong mapag-imagsik, mga kapatid. Makinig tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos at isabuhay po natin ang salita ng Diyos. Palagpakan pa natin ang ating Panginoon. So ang trabaho po namin mga pastor, nagpupuyat po kami, nananalangin po kami, nagpapayo kami. At balang araw, magsusulit din kami sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya kung sa tingin niyo po mga kapatid, na hindi po ako karapat-dapat na maging pastor ninyo, pag-pray niyo po ako sa Panginoon. Dahil pag hindi po ako ang karapat-dapat na sa inyo, hindi na po kayo mahirapang mag-alis sa akin. Dahil ang Diyos mismo ang mag-aalis sa akin. Di ba si Haring Saul? Gusto pa niya maging hari, pero wala na siya di ba? Pinalitan na siya ni Haring David. Kasi hindi na siya karapat-dapat eh. Pero as long na alam ko na ang ginagawa ko ay tama, ayon sa Biblia at ayon sa harapan ng Diyos, mga kapatid, gagampanan ko at gagawin ko at ituturo ko at sasabihin ko kung ano man yung nararapat nating pakinggan na salita na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Dahil yung iglesia na malaki, yung iglesia mga kapatid na maraming miyembro, yung mga iglesia na yun, yung mga kapatiran na yun, ay sumusuporta sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen? Alam niyo po, napakapalad na mayroong mga church ngayon, na mayroong po mga kapatiran, araw-araw na nanalangin. Ito po yung iglesia natin, from Monday to sarado. Pero hindi po kami nagkukulang ng panalangin ni Pastora. Sabihin mo sa iyong katabi, tumabay ka ng tatlo, sabihin mo sa kanya, kailangan tayo ni Pastor. Kung kailangan tayo ni Pastor, sabihin mo sa kanya, mas kailangan tayo ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan tayo ng Diyos. Kailangan tayo ng Diyos. Bakit si Moises tinaas pa ni Aaron at nihon yung kamay niya, ay kasama na niya ang Panginoon? Hindi ba siya pwede magtagumpay na wala na si Aaron, wala na si Hor? Kaya naman eh. Kaya nagtagumpay sila sa laban kasi nangangawit yung kamay ni Moises. Eh mayroon si Aaron, mayroon si Hor. Huwag tayong sumuko, Moises. Kung nangangalay ka, nandito yung pinawang kamay namin. Susuportahan ka namin, tutulungan ka namin, tama? Para maging malago ang espionage, mga kapatid. Ikaw at ako, magtulungan tayo sa gawain ng ating pong Panginoon. Napapalagutin kami, nasasaktan din kami, nagkakasakit din kami, nangihinga din kami. Pero pag nakakalinig ako, sige lang pastor, laban lang pastor, pagpuli para tayo sa ating Panginoon Diyos. Kasi mapaglalihan ng ating Panginoon natin. Amen. Amen. Nangangailangan ang gawain ng Panginoon ng suporta po ng bawat isa sa atin. Yeah. Manalangin niyo po kami araw-araw mga kapatid. Makapan niyo po kami sa prayer. Kung ang nakakasama namin ngayon sa mga Bible study, is Sir Wilmer, si Brother Jimitis, sa araw. Sumama din po kayo. Para maranasan din po kung gaano kahirap ang buhay ng isang pastor. Kaligtasan na yung iniisip mo, kabutihan na yung ginagawa mo, minsan nakakarinig ka pang umurahin ka ng tao, naging masama ka pa. Pero yun na talaga yung tungkulin natin. Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi dapat tayo ang maging dahilan para masira ang gawain ng ating Panginoon. Amen? Pagkusikayatin natin ang ating mga kapatiran, mga kapatid, magtulong-tulong tayo para sa ikagaganda, ikalalago ng gawain ng ating Panginoon. Pagdating na
ang gawain ng mga tatay. May nag-sponsor ka agad ng 2,000 sa mga tatay. Praise God. Yung magandang pakinggan eh. Meron tayong naririnig na ganyan. Pastor, hindi man kami mag-atay yan, mag-sponsors kami. O sabi nung sa tatay, bulan na agad. Woo! O di ba? Masaya pagdating sa gawain ng Panginoon. Pagdating sa gawain ng Panginoon, pag masaya ka rin nagpupuri, nalulugod din ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi yung pagdating natin doon. Kasi, lagi kasi may gawain eh. Mga kapatid ko, baguhin po natin ang ating prinsipyo sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Yes, God. Ang pastor po, remind ko lang ulit sa ating pagtatapos, ay kaloob ng Diyos. Regalo po kami ng Panginoon sa inyo mga kapatid. Whether we like it or not, praise God. Kung paano po namin kayo pahalagahan, pahalagahan nyo rin kami. Mga kapatid. Amen? Kung kayo nagkakasakit, kami din. Kung kayo nagkakaproblema, kami din. Kung kayo mamamatay, kami din. Mas maganda yung record natin sa aklat ng buhay. Tama po ba? Amen? Amen. Kasi pag nagpasakop tayo sa pastor, ibig sabihin, nagpapasakop talaga tayo sa Diyos. Amen? Kaya, napakasarap pakinggan na naging kaagapay tayo sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Dahil kapag magrurong tayo magtanim sa kalangitan, maniwala kayo kapatid, isang araw, paaanihin din tayo ng ating pong Panginoon na makalangit ng mga pagpapala. Sa kanyang kapurihan. Hallelujah. Palagpakan pa natin siya. Amen? Ginagalang niyo ba ang ating General Superintendent? Madalas, minsan, yung ating General Superintendent, minsan nakikita lang natin yan at naririnig every time na mayroong General Superintendent. Tama? General Conference. Kung ma-invite natin siya, sabi ng Panginoon. Tanungin ko po kayo mga kapatid, kung walang district presbyter, kaya ba ng General Superintendent na magsulwining sa buong Pilipinas? Kaya hindi. Minsan masyado tayong bilib sa General Superintendent. Oo naman, binigay ng Panginoon sa atin eh. Dapat natin siyang sundin. Dahil siya ang itinalaga ng Diyos. Pero hindi niya kaya mag-isa. Amen. Yung mga district presbyter, pag wala sectional presbyter, kaya ba ng district presbyter na magsulwining sa buong Cavite? Kaya? Hindi kaya. Kailangan ng district presbyter, ng presbyter, ay yung presbyter. Kaya ba niya magsulwining sa buong Cavite pag wala mga pastors? Kaya hindi. Hindi po. Hindi. Eh ngayon, sa buong Cavite, kaya ba ng isang pastor? Ano na kasimple yung logic mga kapatid? Kung ginagalang natin ang ating General Superintendent, kung ginagalang natin ang ating mga district presbyter, kung ginagalang natin ang mga presbyter, mga kapatid, kung hindi nyo talaga kami kayang galangin na bilang mga pastor ninyo, bilang nagpapastor sa inyo, igalang nyo na lang yung Diyos na tumawag sa akin ayon sa kanyang puso, mga kapatid. Amen. Amen? Dahil kung hindi ako pasado sa puso ng Diyos, hindi niya ako tatawagin mga pastor sa inyo. Ang salamat na isang taong walang malaking pinag-aralan, nangingisda lang sir, nakakaranas ng matinding kahirapan, binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon. Kaya pala sinasabi ng Biblia, ang taong nagpapakubaba ay itinataas ng ating Panginoon. Yung mga taong walang karunungan ay tinatawag na ng ating Panginoon para mahayag yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Palagpakan natin ang ating